Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. So, sir, ganun din. O parang nasa pinaka-longest na duty mo sa kontrata pala. As longest ko, kulang-kulang 11 months eh. First contract ko nun. Ganun din sa kanya. Gali ako. First contract ko. Ganado ako eh. Tsaka maganda yung barko ko nun. Ang sarap! Amo ko Pilipino. Supervisor ko Pilipino. Magaan yung ano ko nun. Kaya umabot ako ng ganun. Pinaka-ano ko naman, short ko. Itong kontrata, 6 months. Last contract ko. Kasi pandemic, nasa bahay ako eh. Sa vacation na ako na. Hindi na kami nakasampa nun. Meron ba kayong months na gusto lang na tipong 5 months lang gusto ko talaga, 6 months? Hindi. Ang minimum kasi niyan, 6 months. Ang maximum niyan, mga nasa 10, 11. Basta bawal ka umabot ng taon. Doon lang kayo sa minimum. Ang minimum kasi pagka once na hindi mo inabot ng 6 months, sagot mo ticket mo pag uwi ka. Oo. Sagot mo ticket mo, yung airfare mo, yung hotel accommodation mo kung mag-hotel accommodation ka pa. Sagot mo lahat yun. Tapos, pagbabalik, doon nila sisingilin yun sa'yo. Unless, may tinatawag na medical repat. Hindi ka terminated, pero kailangan mong umuwi kasi kailangan magpagamot. Parang medical sign-off. Kasi may nararamdaman, magpapa-opera ka ng, kunwari, fatty liver mo. Kasi madalas sa barko eh, fatty liver mo. Parang di na makukuha sa barko yan eh. Di na makuha ng gamot, kailangan opera niyan. Schedule ka na ngayon ng doctor doon na uwi ka. Sagot na ng company yun, magkakaroon ka ng parang allowance for 2 or 3 months. After nun, kailangan ma-fit ka na. Once na hindi ka ma-fit, hindi ka na nila sasagutin. And baka hindi ka na rin makabalik kasi hindi ka na fit sa trabaho. Pero kailangan ma-fit ka para makabalik ka. So, konti lang yung mga babaeng tumatagal sa ranking 5. Depende sa depende sa mukha. Depende sa Depende sa body figure. Depende sa itsura. Depende sa itsura. Depende. Di ba? O may kaibigan kang ganito, babae ganito. Kinabukasan, wala na. Umakit na pala. Marami nangyaring ganun. Naman pala. Pero may mga naman talaga na deserve na rin nila. May mga babae rin deserve nila talagang promote kasi mahuhusay. Pero kasi naging kalakaran na rin sa barko yan. Lalo pag Pinoy, mahusay ang mga Pilipino eh. Mahusay sa maraming bagay. Sa barko naman talaga. Pilipino ang pinakain. Naano lang tayo ng mga India doon. Parang napopolitika. Paano mas natin mga politika para magawa ng Pinoy? Mga India? Ano yan maganda sa kanila. Excuse me. Unity, no? Unite sila. Naghihilahan sila pataas. Ang sarap! Not like the Filipino na crab mentality na ibababa ka eh. Number 1! Siguro natin yun eh. Hanggat may amo kang Pilipino, parang dating ikaw pa pag-iinitan eh. Totoo. Nangyayari yan. Imbis na ikaw tulungan, makaangat, iba pa yung tinutulungan. Tama ba sabihin ko na yung iba-ibang lahi na hindi niya deserve yung posisyon niya dahil yung skills niya hindi man ganun ka-enough na nakahatak lang sa pataas dahil somehow kalahi niya. May kalahi siyang amo. Ganun. Especially sa company natin. Bibihira for example case Indian bibihira sa India ng mga hard time ng kalahi niya. Tulungan nila yan. Tulungan nila yan. Walang usap-usap yan. Kahit hindi yan ganun kagaling, po-promote nila yan through evaluation. Kayo mga Pilipino? Mga Pilipino. Wala. Down mo yan, gago. Sasapawa ka yan pag umakyat yan. Mga yan mga tag dito. Hindi naman lahat. Pero hindi ko alam bakit ganun ang mentality ng mga Pilipino. Hindi ko maisip bakit. Ba't di na matulungan? Nagagawa nilang makatulog ng may mga nakukupal silang mga tao. Hindi naman lahat, pero may mga times times kasi na mas madalas pa yung pang-hard time kaysa sa pagtulong. Parang para mapadali yung buhay mo. Hindi eh. Ikaw pa yung nahihirapan. May mga times yan tutulungan ka kasi may nakatingin. Bakit ang tao? Bakit ang tao? Pero pag kayong dalawa na lang, wala na. Nahirapan na. Papahirapan ka na or yung isang dahilan ba't ang daming na-stress din sa barko eh. Ba't hindi nila bigyan ng day off yung staff nila sa barko? Anong disadvantage kaya? Isa yan sa wino-workout eh. Kasi yung reason nila, hindi ka naman nabibiyahe. Yung working place mo, nandito lang din.
So, yun yung ano nila. May taswil, tuloy-tuloy mo na lang. Tsaka mahaba ang working hours ng ano, sa barko. Kung 8 hours nagtatrabaho ka land base, 8 hours. 9 hours kasama yung break time. Sa barko kasi 11 hours. Pinakamababa yun. Straight yun. 11 hours na yun. 11 hours talaga. 12 hours pag may general cleaning pa. Tol. More than pa. Yun lang ang nagpapasa haba ng oras doon. Nagkasakit na kayo sa barko, yung tipong ganyan. Kasi kung ganyan palagi yung trabaho nyo. Lagi, Oo, syempre. Tatrakasuhin kayo yan. Ako trangkaso talaga. Trangkaso? Di ano yun. Lagi yun. Lagi ang... Basta na rin ang management yan. Palagi. Trangkaso. Alam Ilang days ako niya? 4. Pag ganun pinapa-absent, buhay ng doktor. Depende sa kalagayan mo. Pag mataas ang lagnat mo, siyempre pagpapahingahin ka niya. Balik ka ng kinabukasan, pag mababa yung lagnat mo at meron ka pa rin lagnat, pahinga ka pa rin yan. Injection sa puwet. Hindi nga. May injection sila doon. Sinasabi nila steroid daw. Mataas na ano yan, mataas na level ng, mataas na dosage ng paracetamol. Parang ganun. Parang pain reliever yun. Pain reliever. Kahit anong sakit kaya niyang parang ibaba mo. Hindi ko na mag-split sa puwet. Dito sa pisngi. Sa pisngi ng puwet. Doon nila lagi tinadali. Ang sakit nun. Parang nagsisarya. Kung nagtrangkaso kayo, Sinasabi nilang masakit daw. Pero ano naman yun? Optional. Pwede kang uminom ng tablet. may option Pwedeng... Depende rin sa kalagayan mo yun. Kung talagang kailangan ka nilang bigyan, kailangan mo, hindi ka na nila tatanungin. Sila na magsasabi nun. Pero once na kaya pa naman ng gamot at pahinga, bibigyan ka lang ng gamot, pahinga ka. Bukas balik ka sa akin. Ganun. Kasi nga mas mataas sa dosage yung Yun lang yung time na makakapagpahinga ka sa kwarto mo na matutulog ka na. Sa barko naman, tulog talagang wala eh. Sobra. Yan ang pinakakulang na kulang. Kasi hindi pa pwedeng hindi ka gigising. Hindi ka tulad ng sa Pilipinas ka na bakasyon ka. Kung putol-putol siya, ano yung pinakamahaba na tulog nyo? 4? 3? Dinner. After dinner. 4 hours. 4 hours. 5 hours. Tutusin kaya mo naman talaga ng 8 hours, 7 hours. Pero boring ng buhay mo nun. So after duty, tutulog ka na. Hindi mo naman kaya gawin yun, di ba? Ang ano nun, kasi once na matapos yung dinner duty mo, syempre, nanggaling ka sa breakfast, lunch. Kasi tapos na yung dinner duty mo. So, gabi na yun. 11, 11:30, 12. Pagkaupo ng crew mess, kakain ka. Yun yung pinaka-dinner mo eh. Kakain ka. Kwentuhan pa yan. Magkukwentuhan kayo, tatagal doon, gawa ng pagod ka. Ang sarap umupo ng nangangala yung paa mo. Parang ayaw mo nang tumayo ron sa crew mess. Tatagal ka. Ay, sige, punta tayo ng crew bar. Normally, paano ba yung design sa inyo? Crew mess tas crew bar? Oo, magkatabi, halos. Sa amin magkatapat. Crew mess, crew bar. Sa amin din, magkatabi lang. Crew mess, tapos dito, crew bar. Normally, ganun ang setup. Tapos mag-inom, okay lang yun. Huwag ka lang okay lang mag-inom. Kasi nagbe-breathalyze lang naman sila alcohol test pag may mga incidents na yung ginawa kang kagaguhan. Nagmaoy ka, okay lang mag-inom. Kasi out of duty ka naman. Hindi ka naka-duty. Huwag ka lang mabe-breathalyze ng duty time. For example, tinawagan ka na. Hindi ka nagising. Kasi nga, may ka, lasing ka. Tinawagan ka, 1, 2 beses. Pag kinatok ka na ng security, kasi hanapin ka eh. Malay ba nila kung saan ka nagpunta o baka tumalong ka na. Security nang kakatok sa'yo. Once na kinatok ka ng security, wala ka sa kabina mo or nalasing ka sa ibang kabina, ipipage na yung pangalan niya. Automatic niyan, papupuntahin ka niya medical center, be-breathalyze ka na. Ganun na. Pagka nag-positive ka, kasi hindi ka Wala ko pa. Ganun. Pag nag-positive ka, na-meet mo yung alcohol content ng body mo, ng body mo, maaaring uwi ka niyan. Malaki yung possibilities na uwi ka niyan.